Isa sa patunay mga sangkay that we are living in the last days ay dahil po dito sa mga bulaang mga ngaral na nagtuturo po ng mga kalikuan na wala na po sa Biblia. Okay, eto mga sangkay, pag-usapan po natin ngayon itong isang viral video ng isang lingkod kuno ng Diyos na nagtuturo ng lapag po sa kalooban ng Panginoon. Viral po ito ngayon mga sangkay, pag-usapan po natin kasi ang itinuturo niya, hindi daw kasalanan mga sangkay ang homosexuality. Pag-uusapan po natin yan ngayon mga sangkay. Bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? So eto mga sangkay. Alam nyo, totoo talaga yung sinasabi ng Biblia na nasa huling mga panahon na po tayo. Nasa huling mga araw. Ang dami po ngayong mga katuruan na makakapagpabulag at ayon po sa kagustuhan ng laman ng tao. Ito mga sangkay, isa pong pastor, sabi po dito pastor, reverend pa nga po yung tawag mga sangkay sa kanya. Ayan. Ayon dito, Reverend Joseph San Jose of the Open Table Metropolitan Community Church, ito yung kanyang simbahan, said that homosexuality is not a sin, emphasizing that God is bigger than human interpretation. Oh my Lord, have mercy. Anong nangyayari? Anong nangyayari sa mga ngaral? Hindi naman sa lahat, mga sangkay, pero marami po mga ngaral ang nagtuturo din po ng kalikuan. I remember, mga sangkay, kahit po yung Hillsong Church, no? Isa sa naging problema nila ay yung taliwas na rin po na pagtuturo na ang homosexual ay okay na. 1 John chapter 4 verse 1. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. So kailangan po natin mga sangkay na i-discern kung itong mga ngaral nagtuturo talaga na galing sa Diyos. Kasi ito mga sangkay, no, kung babasahin po natin ang Biblia, the Bible says in 1 Corinthians chapter 6 verse 9 hanggang 10, ito, tinanong dito sino lang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Malinaw to, malinaw na malinaw. Bible na mismo ang magsasabi. Hindi po kailangan ng mga interpretation ng kahit na sino. Dahil malinaw ang sinabi ng Biblia. The Bible says, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexual immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality. Ano daw mga sangkay? Kasama po dito ang mga gumagawa ng homosexuality, hindi daw makakapasok sa harian ng Diyos. That's what the Bible says. Not me. Not from anybody. That's from the Bible. At wala po dapat tayong ibang susundin kundi ang Biblia. Kasama po siya dito mga sangkay sa mga magnanakaw, mga greedy, mga drunkards, revilers, swindlers. Sila daw po ay hindi makakapag-inherit, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon, mga sangkay, pakinggan po natin itong pagtuturo. Tandaan po ninyo, mahal ng Diyos ang lahat. Okay? Mahal ng Diyos ang lahat, kahit po yung mga LGBT. Ako, mga sangkay, I have so many friends na mga member ng LGBT. And I don't judge them, I pray for them. I love them. I pray na sana magkaroon po ng kaliwanagan sa kanila, magkaroon po ng kalinawan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, at magkaroon po sila ng pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ngayon, eto, tingnan po ninyo. I remember having crushes. All-boys school ako eh. Oh. Catholic all-boys school. Hindi ko nalang pangalanan. Oh. Um,
And then, but very early ko rin na-reconcile yung sexuality ko and faith. No? I found in wala pa internet no, encyclopedia, no? Cosmological arguments for the existence of God. Yeah. So, nagkaroon ako ng parang second year high school ako, no? I had a light bulb moment na God is so big, bigger than the universe. And all human knowledge combined together, all human religions combined together, barely touches the tip of the greatness and grandeur of God. And na-realize ko na at a very young age na kung ganun kalaki yung Diyos, na tinatawag natin Diyos ng pag-ibig, God of love, I don't think, I don't know, hindi ko matandaan, edad ako noon, 14 years old. A 14-year-old boy having a crush or even sexual desire with another boy, I don't think ganun kakitid yung isip ng Diyos na sobrang laki, no? And that we are barely touching the edge of the greatness of God. But Oh my depends on what goodness. God are we talking about. Yes, depending. Well, at that time, of course, I mean, even now, as a Christian, as a professing Christian, so, a Christian Trinity God, is for me. Pero saan ba pinagmulan yung ano? I mean, I know some biblical verses have actually been cited as condemning any homosexual. Pero these are English translations. Yeah. So, mostly. saan ba pinagmulan yung, I guess, homophobia in biblical verse? This issue, I'm pretty sure you know this. Yeah. Tandaan nyo, mga sangkay, ang dami pong verses sa Bible, hindi po kailangan ng interpretation doon. Because yung word mismo, mga sangkay, nandun niya. Yung thought, nandun na. We don't need any interpretation, mga sangkay, na malaliman, napakadaling basahin, no? Hindi naman po yun about sa prophecy. Ito po ay patungkol po sa pagtuturo talaga kung ano yung tama. Well, there are about 6 or 7 biblical passages always used against LGBT, no? Such as? Very famous Leviticus 18:20. Oo. Yung no man shall lie with another man, you know. And then, of course, Genesis 1, lalaki at babae lang ginawa ng Diyos, mga ganyan. Biblical scholars have already looked at this again for the last 50, 60 years. I cannot discuss all of those kasi ang dami, no? But is it a mistranslation? Some of it is a mistranslation, some of it is a misinterpretation. Okay. Like in Romans 1:26, yung sinabi ni Paul. Kinuha lang kasi yung one line noon. But if you read the entire chapter all the way to chapter 2, Okay. actually Paul was doing a rhetorical thing. He was not actually... What is the one cited? Ito yung when men and women gave up the natural desires for something unnatural. So, but ang ginagawa ni Paul doon was, he was listing certain behaviors or certain practices. He was actually talking to someone. He was debating someone in that letter. And then, in the beginning of chapter 2, and remember, letters do not have chapter and verses. No? Okay. Dire-diretso yan. And then he says, and who are you to judge when you yourself are doing much far worse things? Okay. So if you read the actual verses, the actual complete thing, he was not saying, this is wrong, he was debating someone. Okay, puputulin na po natin dahil hanggang noon lang mga sangkay. Then, pasagutin po natin ang Bible, no? Ito yung mga nabanggit niya mga sangkay na mga verses na malinaw mga sangkay from Old Testament going to New Testament, mga sangkay, pinapaliwanag po talaga na masama yun. Masama mga sangkay. Hindi po natin, alam nyo, kahit gaano kaganda pa yung pag-i-interpret natin, kahit gaano pa katamis yung ating mga sasabing salita, ang salita ng Diyos ay hindi mababago.
Heaven and earth nga, di ba? Mabubura sa mundo. Mawawala ang lahat. Pero ang salita niya mananatili. Hindi po yan mababago, mga sangkay. Ayan po, huwag kayong makikipagtalik sa kapwa niyo lalaki. Yan ay karumal-dumal. Ito pa, ang lalaki na ikipagtalik sa kapwa lalaki ay gumagawa ng karumal-dumal na gawain. Old Testament po yan. Isa lamang po yan sa marami. Then pagdating sa New Testament, eto na mga sangkay. Sa dahilang ito, hinayaan sila ng Diyos sa pagnanasang walang dangal sapagkat maging ang kababaihan nila ay nagbago ng likas nilang damit gamit patungo sa taliwas sa kalikasan. Gayon din ang mga lalaki sa pag-iwan nila sa likas na gamit ng mga babae. Sila ay nag-aalab sa pita sa isa't isa. Ang mga lalaki, kasama ang lalaki, ay gumagawa ng kahihiyan at tinanggap nila ang kaparusahan, karapat-dapat sa mga liko nilang gawa. But I like this verse, mga sangkay. Very clear, no? Ulitin ko, mahal ng Diyos ang lahat. Open ang kaligtasan sa lahat. Alam niyo kung bakit napahamak, mga sangkay, yung mga tao sa nung time ni Lot, 'di ba? Yung famous story, mga sangkay, na biblical event na kung saan yung Sodom at Gomorrah ay tinupok ng asopre dahil po sa homosexual. And back sa time, mga sangkay, ni Noah, bakit ang mga tao napahamak din noon at nagkaroon ng pagbaha? Dahil din po sa pagsuway nila sa kalooban ng Diyos. So hindi porket malaki ang Diyos, malaki ang pag-ibig ng ating Panginoon, aabusuhin mo na ang kanyang mga utos. Ano sabi ng Bible? If you love me, keep my commandments. Kung mahal mo ako, sundin mo ang mga utos ko. Yan po ay napakadaling intindihin, mga sangkay. Ngayon, I like this verse, mga sangkay. This is, kumbaga, ito po yung magtutuldok sa lahat. Ito yung sinasabi ko, na may mga dating LGBT na maliligtas. May mga dating mga LGBT na maliligtas, okay? Na magbabago. Kasi tinalikuran nila ang kanilang kasalanan. Tinalikuran po nila ang kanilang mga likong gawa na karumal-dumal sa harap ng ating Panginoon. Sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9 hanggang 10. Ito, sobrang linaw. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Mga makasalanan. Tandaan po natin, lahat po tayo ay nagkakasala, nagkakamali. Pero mga sangkay, ito yung mga kasalanan na talagang naman magdadala sa'yo sa impyerno. Sabi dito, huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Take note nyo na lang. Nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. You see, mga sangkay, highlight po natin. Tapusin natin. Nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Nandito po yung pakikipagtalik ng lalaki sa kapwa lalaki at kapwa babae. Sa English, homosexuality. Hindi po kailangan niya ng interpretation ni pastor o kahit na sino. Basahin mo na lang. Alam mo yung sabi ng Bible, di ba? Walang sino man po pwedeng magbago sa salita niya. Dahil kahit pa anghel daw ang bumaba mula sa langit at magturo na ito yung tama at hindi yung nasa Biblia, huwag siyang paniwalaan. Dahil ang Biblia, nasilyuhan na yan. Kung anong tinuturo sa Bible, yun na yun. Totoo yun, ang Diyos ay pag-ibig. Pinakita na nga po niya, di ba, sa krus ng Kalbaryo. Ang gusto niyang makita sa atin, maramdaman niya yung pag-ibig niya sa atin. At kapag naramdaman po natin yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa atin, magagawa nating sundin ang kanyang kalooban instead na sundin ang pita ng laman. Diba, mga sangkay?
That's how simple. Pero ang hirap gawin yan, mga sangkay. Kasi nabubuhay tayo sa mundong ibabaw na, nandito si Satan Lucifer, paikot-ikot mga sangkay. At gusto niya, lahat ng tao, sundin ang kung ano ang kanilang naiisip na tama. Kaya sabi ng Biblia, mga sangkay, di ba? Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Kasi may mga mangangaral, mga sangkay. Sa panahon natin ngayon, may mga nangangaral. Akala mo, galing sa Diyos. Yung pala, galing kay Satanas. So maging tayo, wag po tayong magpapadeceive, mga sangkay. Sabi dito, suriin mismo ang espiritu. Kung ito ay galing sa Diyos o baka galing kay Satan Lucifer. Because many false prophets have gone out into the world. And this is happening in our generation. Well, mga sangkay, ano po ang inyong opinion dito? May nag-comment nga po dito, mga sangkay, ang haba. Sabi niya dito, hindi natin ina-adjust ang Biblia para mag-fit sa atin. Tayo ang nagpapasakop sa katotohanan. Exactly. Tayo ang nagpapasakop. Hindi po ang Diyos ang magpapasakop sa atin. Mali po yun. Hindi porket, di ba sabi po niya, ang Diyos is sobrang laki ng Diyos, sobrang laki ng pag-ibig ng Diyos. Totoo yun. Pero hindi ibig sabihin nun na siya ang Diyos, siya ang luluhod sa atin. Hindi po ganun ang prinsipyo ng banal na aklat. Ang pag-ibig ng Diyos o ang pag-ibig sa Diyos ay nagtutuwid sa kalikuan. Ibig sabihin, kung mahal mo ang Diyos, then, layuan mo yung mga bagay na hindi naaayon sa kanyang kalooban. So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.